Marami talagang ayaw sa akin. Marami talagang nagsasabi na negatibo akong tao, hindi ako marunong makisama, hindi ako marunong sumakay sa mga biro nila. Kasi kung minsan, yung biro nila talagang hindi ko na gusto. Kasi nararamdaman ko kasi kapag pinakikibagayan ng isang birong hindi maganda, akala kasi nila totoo at tama yon. Kasi dinadaan sa tawanan, imbis na sawayin para baguhin, ulit-ulit pa nilang ginagawa. Tapos ulit-ulit pa nilang pinag-uusapan, hindi naman maganda sa mga bata, hindi dapat matularan ng mga bata. Ganun. Kaya may mga bagay kami hindi na pagkakasundoan ng asawa ko tungkol doon. Negatibo raw akong tao. Kasi sabi ko nga sa kanya, magsimba ka, makinig ka ng misa, makinig ka ng sermon, ng bumili, ng pagpapaliwanag tungkol dun sa gospel. Kasi kung minsan yung mga sinasabi ko, hindi niya naiintindihan, hindi niya nag-gets. Pero yung mga sinasabi ko, ayon naman din sa aral na kinuwento ng isang pare sa misa. Kumbaga, ikinukwento ko sa kanya. Sabi ko nga, magsimba ka. Kung ano yung napapakinggan ko, siya mo rin mapapakinggan. Kasi, kapag nagsasalita ako, minsan, hindi ko maintindihan tinatanong pa niya sa akin, saan ko napulot? Saan ko nadinig? Sabi ko, hindi mo ba alam yun? Ibig sabihin, hindi pareho yung paniniwala natin dalawa. Pareho naman tayong Katoliko. Ganun. Kaya, yung mga kunyari, kagipitan, ganyan. Kasi, yan, naaminin ko na hindi naman kami mayaman. Kumbaga, hindi kami matatawag na sa class A or class B. Ewan ko kung saan kaming class. Wa-class. Wa-class kami. Basta, sapat lang. Kapag dumarating ang mga biyaya ng Diyos, salamat sa Diyos, purihin ng Diyos, na bibili namin ng wala sa budget namin. May mga nabibili kami na kumbaga gusto namin, bukod sa pangangailangan namin, mga ganun. Kontento ako sa ganun. Madali ako makontento. Ang nangyari sa kanya kasi, napapansin ko, madali siyang madismaya minsan kulang kita niya, nadidismaya siya. Ganun. Tapos, nagiging problema niya kapag nasisira yung sasakyan. Hindi naman talaga nasisira. Siyempre, may mga nararamdaman siya dahil ngayon sasakyan laging ginagamit, araw-araw nasa biyahe. Diba? Natatakot siya na wala siyang ipon. May mangyari at mangyari. May kailangan siyang hugutin. Kaya ang nangyayari, biyahe siya ng biyahe, wala halo siyang nasasobra. Dahil hindi kinalulugod ng Diyos ang nagiging desisyon niya. Yun ang nakita ko. Nakakatakot na ang mga pagsisikap niya. Masipag siya eh. Nga lang, ang kulang niya, hindi siya nagsisimba. Siguro nagsisimba. Pero hindi niya inilalagay sa puso niya yung mga aral at sa paliwanag sa mensahe ng Diyos, mga salita ng Diyos. Kumbaga, hindi niya na-apply sa sarili niya, sa buhay niya, ang mga napapakinggan niya. Mabait siya eh. Yun lang ang kulang niya. Kaya, nandito ako lagi sa kanya, para suportahan siya.
suportahan siya kung anong makakabuti para sa kanya. Sinasabi ko sa kanya dahil asawa ko siya. Masakit man sa kanyang sinasabi ko, gusto ko matanggap niya. At ipinagdadasal ko yun sa Panginoon na matanggap niya. Kasi mahal ko siya. Gusto ko mapabuti siya. Gusto ko kung ano ang nararamdaman ko, siya niya rin mararamdaman. Na maging kontento at hindi mapaghanap na tao. Kaya nga hindi ako lumalabas ng bahay eh. Sabi nga mamasyal daw ako. Saan? Bibigyan pa kita ng alalahanin sa mga gastos? Hindi. Dahil kontento ako eh. Yan kasi ang gusto ng Panginoon, maging simple ka. At magpahalaga ka kung ano mga bagay na ibinigay niya sa iyo. Pahalagahan mo. Hindi ka dapat maghanap. Kasi yan ang problema sa tao, naghahanap. Matutuusin lahat naman ng bagay na kailangan natin, nandyan na eh. Hindi na tayo dapat naghahanap. At huwag tayong papayag na gamitin ng dyablo ang mga mahal natin sa buhay para lumayo sila sa Panginoon. Lumayo ang pagtitiwala nila sa Panginoon na dapat tayo makontento sa mga bagay na binibigay ng Diyos sa atin. Yun ang dapat nating pagdasal. Yun ang magiging malaking tulong natin para sa lahat ng mahal natin sa buhay. Yan ang malaking tulong na gusto ko na ibigay sa asawa ko. Ikaw, anong tulong ang may bibigay mo sa mahal mo sa buhay? Share mo na.